Disclaimer, ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa isang totoong karanasan na muling isinalaysay para sa layuning aliwin, magbigay kaalaman, at maghatid ng babala sa ating mga kababayan. Ito ay naglalaman ng mga elemento ng kababalaghan, pamahiin, at paniniwalang nakaugat sa ating kulturang Pilipino. Ang mga pangalan, lugar, at pangyayari ay maaaring binago upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Kung kayo ay madaling matakot, huwag ipagpatuloy ang pakikinig mag-isa o sa gabi. Ito ay isang kwento ng aswang isang true story na maaaring magpabago sa pananaw ninyo tungkol sa mundo sa paligid natin. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Ang mahalaga ay ang pagiging bukas ng inyong isipan. Handa ka na ba? Kung simulan na natin ang kwento. Ang simula ng lahat ay isang gabi ng tahimik na ulan. Sa baryong San Roque, isang lugar na liblib at naliligid ng masukal na kagubatan, ay pumanaw si Nanay Mercedes, isang butihing ina, mapagmalasakit na kapitbahay, at kilala sa kanilang lugar bilang tihilot at tagapayo sa mga may problema. Siya ay 76 anyos, at sa huling 3 buwan ng kanyang buhay, madalas na siyang tulala, malamig ang pakikitungo, at parang laging may iniisip. Ayon sa kanyang anak na si Lito, bago raw bawian ng hininga si nanay, ilang beses niya itong nahuling nakatitig sa bintana ng kanilang silid, tila ba may hinihintay o kinatatakutan. Minsan, narinig niya si nanay na pabulong na sinasabi, "Huwag ka munang pumasok, hindi pa ako handa." Nang tanungin niya ito, umiti lang si nanay at sinabing, "May darating sa tamang oras." Ika-8 ng gabi noong Sabado, binawian ng buhay si nanay. Wala siyang iniwang huling salita, kundi isang malalim na buntong hininga, sa katuluyang pumikit. Agad itong ipinaalam sa mga kamag-anak at kapitbahay. Sa tulong ng mga kabaryo, agad na inihanda ang bangkay ni nanay para sa burol sa mismong bahay nito, ayon sa kaugalian sa kanilang lugar. Sa baryong iyon, likas na sinusunod ang matatandang paniniwala kapag may namamatay. Bago pa mandalhin sa loob ang kabaong, nag-alay muna ng itlog at asin sa 4 na sulok ng bahay. May mga tumulong na nagsabit ng bawang sa may pintuan at bintana. Ayon sa matandang kapitbahay, ito raw ay panlaban sa masasamang espiritu na maaaring sumama sa bangkay o manggulo sa lamay. Ang lamay ay isinagawa sa lumang bahay ni nanay na yari sa kahoy at may bubong na yero. Maluwag ang sala at may mahabang bangko sa magkabilang gilid. Sa gitna, inilagay ang kabaong ni nanay na may puting kurtina sa likod. Sa tabi ng kabaong, may altar na may kandila, larawan ng mahal na birhen, at isang baso ng tubig. Unang gabi pa lang, may kakaiba ng pakiramdam ang marami. Ayon sa apo ni nanay na si Jelay, parang may malamig na hangin na paikot-ikot sa loob ng bahay, kahit wala namang bukas na bentilador o bintana. Si Mang Temyong, isang kaibigan ni Lito, ay napansing parang may anino sa likod ng kabaong tuwing siya'y mapapalingon. Pero pagtingin niya, wala naman daw. Hindi rin normal ang mga bisita. Sa unang gabi ng lamay, may dumating na 3 hindi kilalang tao. Isang lalaki na nakaitim, isang matandang babaeng may puting buhok, at isang batang babae na nakapula. Hindi sila kilala sa baryo, hindi rin nagpakilala. Tahimik lang silang umupo sa tabi, hindi kumain at mabilis na umalis bandang hating gabi. Nag-umpisa ng magsalita ang mga kapitbahay. Parang hindi tao yung mga yon, bulong ni Aling Trining. Walang pakikitungo. Ni hindi tumingin sa kabaong. Pero pakiramdam ko, titig na titig sila sa akin. Kinabukasan, sinabi ng isa sa mga pamangkin ni Lito na nakita raw niyang lumapit sa kabaong ang batang babae, pero hindi siya tumayo sa semento, kundi parang dumudula sa ere. Hindi raw ito pinansin ng iba. Tinanong ni Lito ang ibang bisita kung nakita nila, pero wala raw silang nakikitang bata na ganoon ang ayos. Sa sumunod na gabi, may naganap pang mas kakaiba. Nawawala ang mga pagkaing inihain sa altar. Ang sinigang at tinapay na para sa kaluluwa ni nanay ay natagpuang nasa likod ng bahay, kinain pero may bakas ng laway ng hayop. Muli, hindi alam kung sino ang kumuha o bakit napunta roon. Habang lumalalim ang gabi, parami ng parami ang kwento ng mga nakakaranas ng kababalaghan sa lamay. Si Lito mismo, nakaramdam ng biglang pagkahilo habang nakaupo sa tabi ng kabaong. Anya, naramdaman niyang parang may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Paglingon niya, wala naman. Parang hindi lang tayo ang nakikiramay dito, wika ni Lito sa kanyang asawa. May mga bisita tayong hindi natin inaanyayahan.
Hanggang sa lumapit si Aling Deling, isa sa matagal ng kaibigan ni nanay, at bumulong, bantayan niyo ang lamay. Lalo na sa pasyam. Kasi kung totoo ang hinala ko baka may ibang gustong sumama kay nanay. At doon nagsimula ang mas malalim na takot sa puso ni Lito. Kung totoo ngang may nilalang na gustong dumalo sa lamay, hindi bilang tao, kundi bilang halimaw, paano nila mapoprotektahan ang kaluluwa ng ina nila? At paano nila malalaman kung sino ang aswang sa mga bisita? Pagkalipas ng ilang gabi, lalong naging malinaw kay Lito at sa kanyang pamilya na may kakaibang nangyayari sa lamay ni nanay. Sa halip na unti-unting tumahimik ang paligid habang papalapit ang pasyam, tila lalo itong nababalot ng misteryo at malamig na presensya. Sa ikatlong gabi ng lamay, may dumating na panibagong mga bisita. 3 matatanda, 2 lalaki at 1 babae, na tila hindi taga roon. Hindi sila kilala ng sinuman sa baryo, kahit na mga matatagal nang naninirahan doon. Hindi rin sila nagpakilala. Ang 2 sa kanila ay umupo sa tabi ng kabaong, habang ang isa ay nanatili sa may pintuan, nakatitig lang sa loob. Ang nakakatindig balahibong tagpo ay nang mapansin ni Jelay na ang matandang babaeng bisita ay may mapupulang mata. Hindi ito normal na pula gaya ng pagkapuyat, ito'y tila kulay dugo, tila nagliliwanag tuwing matatamaan ng ilaw ng kandila. Hindi rin ito umiimik. Sa tuwing titingnan siya ng mga tao, ngingiti lamang ito, ngunit ang ngiti ay tila may tinatagong lihim at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lolo, tanong ni Jelay sa kanyang ama, bakit parang galit yung babae na nakaputi? Anong babae? Sagot ni Lito, napakunot noo. Nandyan sa likod ng kabaong kanina pa siya nanonood sa akin. Nang lumingon si Lito, wala siyang nakita. Ngunit nanindig ang kanyang balahibo sa sinabi ng anak. Napansin rin niyang biglang lumamig ang paligid. Kahit may kandila sa paligid, parang may humihigop sa init ng bahay. Kinagabihan, may mga batang naglalaro sa labas ng lamay habang abala ang matatanda sa pagkukwentuhan. Isa sa mga bata, si Junjun, biglang umiyak at nagsisigaw. Nang tanungin kung bakit, sinabi niyang may nakita raw siyang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim at may pulang mata. Tinitigan daw siya habang tumatayo sa may bintana sa likod ng kabaong. Pero nang puntahan ng mga matatanda ang sinasabing lugar, wala silang nakita. Sarado rin ang bintana. Walang bakas ng tao o hayop. Pero may isa sa kanila na nakapansin, ang kandila sa tabi ng kabaong ay biglang pumatay at hindi na muling nabuhay, kahit palitan pa ng bago. Muli nagtaka si Lito. Tinanong niya ang ilang kaibigan kung may kilala ba silang mga bisitang iyon, ang 3 matanda at ang batang babae mula sa unang gabi. Lahat sila ay umiling. Sa totoo lang, bulong ni Aling Tersing, yung matandang may pulang mata, parang nakita ko na iyon dati sa isang lamay dito rin sa baryo. Pero matagal na iyon. At ang sabi nila, pagkatapos ng lamay na iyon 3 tao ang biglang nagkasakit at namatay sa sunod-sunod na araw. Lalong lumalim ang kaba sa dibdib ni Lito. Gabi-gabi, may bago at mas nakakatakot na karanasan ang mga dumadalo sa lamay. Si Mang Erning, na laging uma-attend ng mga burol para sa libreng kape at biskwit, ay biglang nanginig habang nakaupo sa bangko. Anya, may malamig na dila na tila humagod sa kanyang bato. Namilog ang mga mata niya at halos mawalan ng malay. Kinabukasan, hindi na bumalik si Mang Erning. May nagsabing dinala raw siya sa ospital dahil hindi siya matahimik, paulit-ulit daw niyang sinasabi, hindi yon tao. Hindi yon tao. Hindi lang basta takot ang bumalot sa lamay, kundi pati pagkalito. Isang gabi, nawala ang isang alay na tinapay at baso ng tubig sa altar. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ito sa loob ng banyo, nakalapag sa sahig, at may bakas ng kagat, pero hindi kagat ng tao. Parang punit ang gilid, tilang inata ng hayop. Nagsimula nang magduda ang iba. May isang matandang kapitbahay na minsang bumisita, ngunit mabilis na umalis. Sa kanyang bulong kay Lito, sabi niya, hindi ko na kayang manatili dyan. Hindi lang kaluluwa ng patay ang nandoon, may ibang presensya. Hindi sila galing sa mundong ito. Naging mas mapagmatsyag si Lito. Pinagmasdan niya ang bawat bisita, lalo na ang mga hindi kilala. May mga sandaling parang nakikipag-ugnayan sa isa't isa ang mga hindi kilalang bisita, isang tango, isang mabilis na sulyap, o isang hindi normal na ngiti. May isa ring insidenteng hindi makakalimutan ng lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, habang may nagdadasal ng rosaryo, biglang bumagsak ang larawan ng mahal na birhen mula sa altar.
Walang gumalaw, walang hangin, pero kitang-kita ng lahat kung paano ito gumulong pababa sa sahig. Nang pulutin ito ni Lito, basag ang salamin at may bakas ng tila maitim na abo sa likod nito. Parang sinusubukan tayong takutin, wika ng isang bisita. Hindi lang takutin, sagot ni Aling Deling. May gustong sumingit sa ritual. Gusto nilang makapiling ang patay o may gustong isama. Simula noon, naging mas matindi ang pagbabantay ni Lito at ng kanyang pamilya. Pinag-usapan nilang huwag na lang hayaang makapasok ang mga hindi kakilala, pero dahil sa respeto sa kaugalian, hindi nila magawang ipagtabuyan ang mga bisita. Subalit isang bagay ang malinaw, may mga nilalang na dumaralo sa lamay hindi bilang pakikiramay, kundi bilang mga nilalang ng dilim na mailayunin at hindi sila aalis nang hindi nakakukuha ng kapalit. At sa papalapit na pasyam mas lalo pang titindi ang mga pangyayari. Lumipas ang mga gabi ng lamay at ang mga kababalaghan ay tila nagiging bahagi na ng gabi-gabing buhay ng pamilya ni Nanay Mercedes. Sa bawat takip silim, naghahanda na sila hindi lamang sa pagdating ng mga bisita, kundi sa pagharap sa mga hindi inaasahang pangyayari, mga tunog, mga anino, mga biglaang paghinto ng kandila at presensyang hindi maipaliwanag. Ikasyam na gabi. Ang pasyam. Ayon sa paniniwala, ito ang gabi kung kailan bumabalik ang kaluluwa ng yumao upang dumalaw sa kanyang pamilya bago tuluyang lumisan. Isa rin itong gabi ng pasasalamat at pamamaalam, kung kaya't inihahanda ng pamilya ang mga paboritong pagkain ng namayapa, nagsisindi ng mga kandila, at muling nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Si Lito at ang kanyang asawa ay maagang naghanda. Niluto nila ang mga paboritong ulam ni Nanay Mercedes, sinigang na baboy, pritong bangus, at ginataang langka. May inihain din silang suman, puto, at tsokolate, na ayon sa matandang paniniwala ay pinipili raw ng mga espiritu, matamis at malagkit, para raw madali silang mapalapit. Ang mga pagkaing ito ay inilagay sa isang lamisita malapit sa kabaong. Sa gitna, isang plato ng kanin at ulam, may kutsara tinidor at isang basong tubig. May kandilang sinindihan sa tabi at dahon ng laurel na nakatusok sa gilid ng mesa, panlaban umano sa masasamang espiritu. Mula hapon hanggang gabi, isa-isang dumating ang mga bisita. Muli, napansin nilang andoon na naman ang tatlong matatanda, ang hindi kilalang babae na may pulang mata, ang matandang lalaki na parating nakasuot ng sombrero, at isang binatilyo na tila hindi nagsasalita. May bago rin, isang lalaking may itim na polo, maputla, at tila hindi humihinga ng normal. Tumayo lamang siya sa sulok, nakatitig sa altar. Sa kalagitnaan ng dasal, may kakaibang pangyayari. Habang sinasambit ang Ki Ama namin, biglang tumigil ang orasan sa dingding. Sabay-sabay, huminto rin ang dalawang electric fan. Pati ang apoy ng mga kandila, tila naglaho, hindi tinangay ng hangin, kundi parang sinipsip. Sandaling katahimikan. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Maya-maya ay narinig ang isang pagaspas ng tila pakpak, malalim, mabigat at paulit-ulit. Sinundan ito ng biglang pagkatumba ng isa sa mga bangko. Tumalsik ang suman mula sa mesa. Ang suman, na para sana sa kaluluwa ni nanay, ay gumulong papunta sa paanan ng isang bisita. Hindi ito pinulot ng may-ari ng bahay, kundi ng batang bisita na muling nakita ni Jelay, ang batang babae na nakapula. Inabot nito ang suman, tiningnan sandali, saka kinagat, pero hindi niya ito kinakain gaya ng normal na bata. Nilapit lang sa kanyang bibig, at parang sinipsip sa isang iglap, na para bang nilalanghap ang kaluluwa ng pagkaing iyon. Pagkatapos, umiti siya, ngunit hindi ito inosenteng ngiti. Isa itong iting malamig, walang pakiramdam. Isang iting tila nagsasabi, tapos na ang ritual. Nandito na kami. Biglang may kumatok sa pinto. Tatlong malalakas na katok. Sabay ang takot sa dibdib ni Lito. Sa mga matatanda ng baryo, kapag may kumatok sa gabi ng pasyam, habang nagsasagawa ng alay, ito ay hindi dapat pagbuksan. Sapagkat ang maaaring nasa labas ay hindi tao, kundi kaluluwa ng isang nilalang na nais pumasok sa mundo ng buhay. Ngunit bago pa man makalapit ang sinuman sa pinto, kusa itong bumukas. Dahan-dahan. Unti-unti. Wala namang hangin. Walang nagtulak. Ang bukas na pinto ay nagsiwalat ng isang figura ng lalaki, matangkad, payat at may mapuputing mata. Walang itim, puro puti lang. Nakasuot ito ng lumang barong at tila lumulutang ang kanyang mga paa sa sahig.
Tumungo ito sa gitna ng lamay, tumingin sa kabaong ni nanay at saka yumuko. Walang nagsalita. Lahat ay natigilan. Yan na yon, bulong ni Aling Deling. Yan ang hinihintay ng mga nilalang na yan. Yan ang kanilang gabing paanyaya. Ayon sa alamat ng kanilang baryo, may isang paniniwala na kung saan, sa gabi ng pasyam, kung sakaling hindi mailakip ng maayos sa dasal ang kaluluwa ng yumao, maaari itong maagaw ng mga nilalang ng dilim. Lalo na kung may kasunduan o pagkakautang ang patay sa kabilang mundo. At tila nga totoo ito kay Nanay Mercedes. Hindi ito basta aswang lang, wika ng isang matandang lalaki. Ito'y tagahatid. Ang kinakatawa ng mga sumasalubong sa kabilang buhay. Tumingin si Lito sa paligid. Napansin niya na ang mga hindi kilalang bisita, pati ang batang babae, ay nakatitig lahat sa bagong dating. Parang may inaabangan. Parang may sinasamba. Dahil sa matinding kaba, biglang itinaas ni Lito ang krus na hawak at sumigaw, "Hindi kayo ang may karapatan sa kaluluwa ng aking ina. Hindi kayo ang hinihintay niya." Biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng bahay. Tumalsik ang mga alay. Pumutok ang isang kandila. Umalulong ang aso sa labas ng bahay. At mula sa loob ng kabaong may narinig silang kaluskos. Tumingin si Jelay sa kanyang ama, namumutla. Papa, si Lola gumalaw. Lahat ay nagsitakbuhan palabas. Ang iilan ay napasigaw. Ang iba ay napatulala. Tanging si Lito at Aling Deling ang naiwan sa loob. Hawak ang krus at sabay-sabay na nagdasal ng Ti Ama namin. Habang ang pinto ay kusa muling nagsara. Sa gabing iyon ng pasyam, may dumalaw. Ngunit hindi ito si Nanay Mercedes. Hindi rin ito ang inaasahang kaluluwa. May iba. At hindi pa sila tapos. Kinabukasan ng pasyam, nanatiling tahimik ang bahay ni Nanay Mercedes. Walang masyadong bisita, at ang mga naiwan noong gabing iyon ay tila hindi na gustong bumalik. Ang dating masiglang pakikiramay ng mga kapitbahay ay napalitan ng malamig na takot, parang lahat ay takot na sa anino ng bahay na iyon. Si Lito ay hindi mapakali. Wala pa ring malinaw na sagot kung ano ang tunay na nangyari sa gabi ng pasyam. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, may kinuha, may dumalaw at may hindi matahimik. Nagdesisyon siyang kausapin si Aling Deling, ang matandang kapitbahay na matagal nang kilala ang kanyang ina. Napag-alaman niya noon pa na si Aling Deling ay may alam sa mga lumang pamahiin at kababalaghan, at tila hindi nagulat sa mga nangyari sa lamay. Aling Deling, tanong ni Lito habang hawak ang isang tasa ng kapeng nanginginig ang laman, may itinatago po ba si nanay na hindi namin alam? May kasalanan ba siyang hindi niya naikwento? Tahimik si Aling Deling. Tumitig siya sa kape bago nagsalita. Hindi ito madali, iho, pero may panahon noon na si Mercedes ay halos mawalan na ng pag-asa. Lumunok si Lito. Anong ibig niyo pong sabihin? Nang mamatay ang asawa niya, halos wala na kayong makain. May panahong nilagnat si Jelay at wala na kayong pambili ng gamot. Hindi mo alam, pero halos araw-araw siyang umiiyak sa simbahan, naghahanap ng tulong. Alam ko pong dumaan kami sa hirap noon, pero hindi lang sa simbahan siya humingi ng tulong, Lito. Mabigat ang bawat salitang binitiwan ni Aling Deling. Ipinagtapat niya na isang gabi raw, nakita niyang lumabas si Nanay Mercedes, patungo sa masukal na bahagi ng likod ng baryo, sa ilalim ng punong balete na iniiwasan ng lahat. Doon daw ito nanalangin, hindi sa Diyos, kundi sa isang espiritu na tinatawag ng matatanda bilang tagapamagitan. Yun ang sinasabi ng mga matatanda bilang tagapamagitan sa mga aswang at engkanto. Kung gusto mong maisalba ang mahal mo sa buhay, o magkapera, o matupad ang kahilingan mo, makikipagkasundo ka sa kanya. Pero may kapalit. Anong kapalit? Depende sa kasunduan. Pwedeng taon ng buhay, pwedeng alaala, o kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Nanlamig si Lito. Habang sinusubukang alalahanin ang mga huling taon ng kanyang ina, bigla niyang naalala, totoo nga, ilang araw matapos ang matinding lagnat ni Jelay noon, bigla itong gumaling. Isang doktor daw ang nagpunta sa bahay at nagbigay ng gamot. Pero hindi niya naisip noon kung sino iyon o paano ito nakarating. Hindi rin niya naisip kung paano biglang nakabayad ng utang si nanay at nakapagsimula ng maliit na tindahan. Bakit po hindi niya sinabi sa amin? Dahil pinagsabihan siya. Kapag nilabag mo ang kasunduan, halimbawa, kinuwento mo, agad kang kukunin.
Hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Biglang nanumbalik kay Lito ang gabi ng pasyam, ang mga bisitang hindi kakilala, ang batang babae, ang lalaking maputla, ang biglang paggalaw sa kabaong. Hindi pala basta aswang ang dumalaw kundi ang mga tagasingil. Naging mas malinaw rin sa kanya ang ilang senyales na ngayon lang niya naiintindihan. Noong isang gabi, bago mamatay si nanay, narinig niya itong bumubulong mag-isa. Bago siya malagutan ng hininga, nakatitig ito sa kisam na para bang may kausap. At sa huling araw nito, sinabi nitong kukunin na nila ang dapat sa kanila. Hindi niya ito naintindihan noon. Pero ngayon bumuo ng mas malinaw na larawan sa kanyang isip. Kung totoo pong may kasunduan, may paraan pa po ba para maligtas si nanay? Tanong ni Lito. Muling tumahimik si Aling Deling. May isang paraan pero delikado. Kailangan mong bumalik sa lugar ng kasunduan. Kausapin ang tagapamagitan. Ialay ang sarili mong pangako, kapalit ng kalayaan ng kaluluwa ng iyong ina. Paano ko po malalaman kung andun pa yung tagapamagitan? Kung totoo ngang kinuha nila si Nanay Mercedes, siguradong andun pa iyon. Pero mag-ingat ka, Lito. Hindi lahat ng bumalik sa punong iyon ay nakakabalik ng buo o buhay. Pag-uwi ni Lito, dinala niya ang sinabing ito sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang kabaong ng kanyang ina. Tahimik. Parang walang nangyari. Pero sa likod ng katahimikang iyon, alam niyang may nangyayaring labanan at ang ina niya ang nakakadena sa mundo ng dilim. Kinabukasan, nagpasya siya. Isasagawa niya ang paglalakbay patungo sa punong balete. Kakausapin niya ang nilalang na minsang tinawagan ng kanyang ina. At kung totoo ang lahat, handa siyang harapin ang mga aswang, engkanto at tagasingil ng kasunduan. Ang kaluluwa ng kanyang ina ang kanyang isusugal. At kung kailangan ang kanya ring buhay. Hating gabi. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at panakanakang alulong ng aso ang maririnig. Suot ang isang lumang jacket at bitbit ang rosaryo ng kanyang ina, dahan-dahang lumabas si Lito mula sa bahay. Walang pasabi kahit kanino ni kay Jelay. Isa lang ang nasa isipan niya, iligtas ang kaluluwa ni Nanay Mercedes sa kasunduang hindi niya pinili. Tumungo siya sa likurang bahagi ng baryo. Doon, may matandang daan na matagal nang hindi dinadaanan. Ayon sa kwento ni Aling Deling, naroon ang matandang puno ng balete na pinaniniwala ang tagpuan ng mga nilalang mula sa dilim at doon ginagawa ang kasunduan. Habang naglalakad, napapansin ni Lito ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ni isang dahong gumagalaw kahit pa may hangin. Ang mga ilaw ng poste ay isa-isang namamatay sa kanyang pagdaan. Parang sinasadyang lamunin siya ng dilim. Pagdating niya sa dulo ng daan, tumambad sa kanya ang punong balete. Napakalaki nito at tila hindi ito ordinaryong puno. May malalapad na ugat na nakalabas sa lupa, mga sanga nitong tila mga galamay na pilit inaabot ang langit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin niyang may mga pulang panyo na nakasabit sa ilang bahagi ng puno, mga palatandaan ng alay. May mga sirang kandila sa lupa, may bakas ng dugo, at isang maliit na altar na may upos ng sigarilyo at tuyong mga bulaklak. Tagapamagitan, bulong ni Lito habang hawak-hawak ang rosaryo. Ako si Lito, anak ni Mercedes. Dumating ako hindi para humiling kundi para magtanong. Walang sumagot. Luminga-linga siya sa paligid. Nanginginig ang kanyang boses pero pinilit niyang lakasan. Ginawa ng nanay ko ang kasunduan pero hindi niya sinabi sa amin. Ngayon, kinuha niyo siya. Gusto ko siyang iligtas. Ako ang haharap. Biglang umihip ang malamig na hangin, mas malamig pa sa karaniwang gabi. Umikot ito sa paligid ng punong balete, at sa isang iglap, tila may anyong unti-unting nabubuo sa harap niya. Isang nilalang, mahaba ang itim na buhok, walang mukha, at ang katawan ay binubuo ng usok at anino. Ang boses nito ay tila boses ng maraming tao, babae, lalaki, bata, matanda, sabay-sabay pero iisa lang ang sinasabi. Ano ang handa mong ibigay kapalit ng kaluluwa ng iyong ina? Napalunok si Lito. Ako. Ako na lang ang kunin niyo. Hayaan niyo siyang makatawid sa liwanag. Tahimik ang nilalang. Umikot sa kanya, tila inaarok ang kanyang kaluluwa. Sa bawat lapit nito, nararamdaman ni Lito na para siyang hinihigop. Ang kanyang mga alaala, ang pagtawa ni nanay habang siya'y bata, ang unang pagkakataon na tinuruan siyang magluto, ang huling yakap nito sa ospital, ay tila unti-unting binubura. Ngunit pinilit niyang tumindig.
CJ, kunin niyo ang buhay ko. Ang alaala ko. Basta siya makalaya. Hindi sapat ang buhay. Ang kasunduan ay hindi lang tungkol sa katawan. Ito'y kaluluwang inialay, kaluluwang tinanggap. Muling lumiwanag ang puno. Mula sa kanyang likuran, may liwanag na unti-unting bumukas, tila pinto. At sa kabila ng liwanag, may figura ng babae. Si Nanay Mercedes. Ngunit hindi siya nakangiti. Hindi rin siya tumatawid. Tila may tanikala sa kanyang mga paa, itim, maitim kaysa sa gabi. At sa bawat galaw niya, ang tanikala ay humihigpit. Anak, bulong nito. Huwag kang pumunta rito, ma. Ililigtas kita. Ako ang hahalili. Biglang lumitaw ang mga nilalang na nakita nila noong lamay, ang batang pulang nakadamit, ang lalaking putla, ang matandang may sombrero. Isa-isa silang pumalibot kay Lito. Lahat sila ay parang hinihintay ang kanyang. At ano ang handa mong gawin, Lito? Tanong muli ng tagapamagitan. Sumigaw si Lito. Ibabalik ko ang kasunduan. Ibinabalik ko ang lahat. Akin na ang tanikala, palayain niyo si nanay. Isang malakas na sigaw ang umalinggaw-ngaw. Ang mga anino ay tila nayanig. Umikot sa paligid si Lito habang ang liwanag ay unti-unting tumindi. Sa loob ng liwanag, biglang kumislap ang rosaryo ng kanyang ina. Tinanggap niya ang rosaryo, inilagay sa kanyang dibdib, at sabay sumigaw ng, sa ngalan ng liwanag, ng dugo, ng sakripisyo, tinatanggap ko ang kasunduan. At sa isang iglap, pumutok ang paligid ng balete. Pagdilat ni Lito, wala na ang tagapamagitan. Wala na rin ang mga nilalang. Ang punong balete ay tila mas maliit. At sa gitna ng kawalan, si Nanay Mercedes, malaya na, walang tanikala. Tumingin ito kay Lito, umiti at tuluyang naglaho sa liwanag. Subalit sa kanyang dibdib ang rosaryo ay naging itim. Ang mga kwintas nito ay naging abo. At sa loob ng kanyang isipan isang tinig ang narinig, ikaw na ang susunod. Hindi alam ni Lito kung gaano siya katagal na wala ng malay. Nang siya idumilat, madaling araw na. Maliwanag na ang langit sa silangan, at ang paligid ng punong balete ay tila nawala ng dating bigat at dilim. Wala na ang mga kandila, wala na ang mga panyo, at wala na ring altar. Tila bang walang nangyaring anuman. Napansin niyang basang-basa ng pawis ang kanyang damit, at nanlalamig ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Parang may naalis na mabigat. Parang may kapayapaang unti-unting bumabalot sa paligid. Si Nanay malaya na. Napayuko si Lito at humikbi sa ilalim ng puno. Muli niyang sinambit ang pangalan ng kanyang ina, ngunit ngayon ay may kaakibat na pasasalamat. Hindi na niya ito makikita, pero alam niyang natupad na ang kanyang misyon bilang anak. Pag-uwi sa bahay, pagdating sa bahay, nag-aabang na si Jelay. Halatang hindi ito natulog sa pag-aalala. Kuya! Saan ka galing? Iyak nito habang niyakap si Lito. Kanina pa kita hinahanap. Akala ko kinuha ka na rin. Hindi sumagot agad si Lito. Tumingin siya sa kabaong ni Nanay Mercedes at doon niya napansin ang isang pagbabago. Ang mukha ng kanilang ina ay tila may ngiti. Kung dati ay tila puno ng takot at kerot ang ekspresyon nito, ngayon ay may katahimikan, may pahinga. Hindi ito namamalikmata ni Lito, kahit si Jelay ay napansin ang pagbabago. Kuya, parang mas payapa na si nanay. Tumango si Lito. Payapa na siya. Ngunit sa kanyang isipan, isang bahagi ng katotohanan ang hindi niya pa rin mabitiwan, ang huling tinig na narinig niya, ikaw na ang susunod. Mga araw pagkatapos ng libing inilibing si Nanay Mercedes ng tahimik ngunit may dignidad. Dumalo pa rin ang ilang kaibigan at kamag-anak, bagamat marami sa kanila ang tahimik na lang. Marahil ay ramdam din nila na may kakaibang nangyari, na ang pamilyang ito ay dumanas ng isang karanasang hindi na mabubura kailanman. Si Lito, kahit pa lumalakad at gumagalaw ng normal, ay unti-unting nakakaramdam ng pagbabago sa kanyang sarili. Una, nagsimula siya sa mga panaginip. Panaginip #1, nakatayo siya sa gitna ng punong balete. Nakapalibot sa kanya ang mga nilalang na dating dumalaw sa lamay. Lahat sila'y tahimik lang na nakatingin sa kanya, hindi umaatake, pero hindi rin umaalis. Panaginip #2, nakatingin siya sa salamin, pero ang nakikita niya ay hindi na siya. Maputla ang balat at may maitim na bakas sa ilalim ng mga mata.
Ang mga mata niya ay tila mas lumalim, parang butas na walang laman. Panaginip #3, hawak niya ang rosaryo ni nanay, ngunit ang bawat butil nito ay nagiging itim, isa-isa, hanggang sa maging abo at mapulbos sa kanyang kamay. At hindi lang panaginip. Isang umaga, pagkagising niya, napansin niyang may bakas ng uling sa kanyang dibdib, eksaktong hugis ng rosaryo. Isang gabi, habang naghugas siya ng pinggan, nahulog ang kutsilyo sa sahig at aksidente siyang nasugatan. Ngunit sa halip na dugo, itim na likido ang lumabas sa kanyang daliri. Nanlamig siya sa nakita, pero hindi niya ito sinabi kahit kanino, ni kay Jelay. Ang simula ng pagkakaiba paglipas ng ilang araw, napansin ni Jelay ang pagbabago sa ugali ni Lito. Kuya, ang tahimik mo na. Di ka na nakikipagkwentuhan. Parang ang lamig mo na rin magsalita. Ngunit pumiti lang si Lito, bagamat ang ngiting iyon ay hindi na katulad ng dati. Parang may lungkot, may pagod, may anino. Sa bawat gabi na dumarating, palalim ng palalim ang kanyang mga iniisip. Naaalala niya ang sinabi ng tagapamagitan, ang kasunduan ay hindi natatapos. Ipinapasa lang. Napagtanto niyang hindi pa tapos ang lahat. Ligtas na ang kaluluwa ng kanyang ina. Ngunit ang tanikala ay ngayon nasa kanya na. At sa tuwing titingin siya sa salamin, unti-unting nawawala ang kanyang sariling mukha at napapalitan ng isang taong tila hindi na niya kilala. Ang kakaibang pagnanasa isang hapon, habang nasa palengke, biglang nasinghot ni Lito ang amoy ng bagong katay na dugo mula sa karnehan. Sa halip na madismaya, may kakaibang kasiyahan siyang naramdaman. Parang ang amoy ng dugo ay naging mabango, masarap, tila ba hinihila siya papalapit. Muntik na siyang mawalan ng sarili, kung hindi lang siya natauhan nang biglang tawagin siya ni Jelay. Kuya! Yung binili mong kandila, naiwan mo sa tindera. Nagising siya sa sariling panandali ang pagkaalipin. Doon niya napagtanto, may unti-unting pumapalit sa kanyang katauhan. Hindi pa man niya alam kung ano, aswang ba, tagapamagitan, nilalang mula sa dilim, pero isa lang ang malinaw, simula na ng kanyang pagbabagong hindi niya ginusto. Lumipas ang isang linggo mula nang inilibing si Nanay Mercedes. Akala ni Lito ay matatapos na ang lahat. Akala niya ang kapayapaan ng ina ay magdadala rin ng katahimikan sa kanilang pamilya. Ngunit ang katahimikan ay pansamantala lang pala, at ito'y isang babala sa darating na gulo. Kakaibang tahimik magsisimula sana ang bagong buhay ni Lito at Jelay. Balak ni Lito na bumalik sa trabaho, habang si Jelay ay muling papasok sa eskwela. Ngunit habang abala sila sa paglilinis ng bahay, muling bumalot ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang dating alinggaw-ngaw ng mga tricycle sa kalsada, wala. Ang huni ng mga ibon tuwing umaga, wala rin. Kahit ang amoy na nilulutong almusal sa kabilang bahay, tila nawala. Kuya, mahinang wika ni Jelay. Parang hindi normal ang paligid, no? Tumango si Lito. Muli siyang sinagpang ng kabang matagal niyang kinikimkim. Misterisyosong pagkatok 10:00 ng gabi. Habang sila ay nanonood ng TV, may kumatok sa pintuan. Tok! 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 Maingat na nilapitan ni Lito ang pinto. Sumilip siya sa siwang ng kurtina. Wala siyang nakita. Walang tao. Pero may kakaibang anino sa labas, tila hugis tao pero may mahabang galamay. Tok! 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 Mas malakas. Mas madiin. Parang gustong puwersahang pasukin ang bahay. Kuya, wag mong buksan, bulong ni Jelay, nanginginig ang boses. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, parang hinihila si Lito. Parang may boses na bumubulong mula sa likod ng kanyang isipan, buksan mo. Bahagi ka na namin. Nang hawakan niya ang door knob, dumaloy ang malamig na kuryente sa kanyang braso. Napaurong siya. Sa kanyang palad, nakita niyang nangingitim ang balat, tila sinusunog mula sa loob. Bisita mula sa dilim, hindi pa sila nakaka-recover sa takot, nang biglang pumasok ang amoy ng bulok na dugo sa loob ng bahay. Sumingaw ito mula sa sahig, sa pader, sa kisam, hindi nila alam kung saan galing, pero siguradong hindi iyon normal. At doon nila nakita ang bata sa pulang damit. Nakatayo ito sa kusina, hindi gumagalaw. Ang mga mata nito'y itim, at ang bibig ay nakanganga na parang sumisigaw, pero walang tunog. Sa isang iglap, bumukas ang bintana at pumasok ang lalaking putla, ang nilalang na nakita rin nila noong lamay. Tumigil ito sa sala at tumingin kay Lito.
Panahon na, bulong nito. Sa gilid ng pinto, sumulpot ang matandang may sombrero, dala ang isang maliit na kahon. Hindi makagalaw si Jelay. Niyakap niya si Lito habang nanginginig. Kuya, ano to? Ba't sila nandito? Ngunit si Lito, sa halip na matakot, ay biglang nakaramdam ng pagkakakilala. Parang hindi na sila estranghero. Parang bahagi na siya ng mundong pinanggalingan nila. Mga bisita sila, bulong ni Lito, tila wala sa sarili. Bisita ng kasunduan. Diyan alaala ng puno sa kanyang isipan, bumalik ang eksena sa punong balete. Ang tagapamagitan. Ang tanikala. Ang sigaw ng kanyang ina. At ang tinig na nag-iwan ng marka, ikaw na ang susunod. Tiningnan siya ng mga nilalang na para bang inaanyayahan siyang sumama. Hindi para saktan, kundi para tanggapin. Para lumisan sa mundo ng tao at pumasok sa mundo ng anino. Ngunit si Jelay, sa kabila ng takot, ay sumigaw, Kuya. Hindi iyan ang gusto ni nanay. Niligtas mo siya para hindi mapunta sa dilim. Tapos ikaw naman ang papalit? Nagising si Lito. Muling nagliwanag ang kanyang rosaryo, ang dating itim na rosaryo, ngayon ay muling may sinag. Bahagyang naging puti ang isang buti, at mula sa kisame, bumagsak ang isang patak ng dugo. Yan pagbunga ng kasunduan mula noong gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi naligtas ang gabi para sa kanila. Sa tuwing lalalim ang dilim, may mga aninong sumusulyap sa bintana. May mga yapak sa bubong kahit walang umaakyat. At ang rosaryo ni Lito, bawat gabi, unti-unting nagiging itim muli ang mga butil. Tila may palugit. May orasan. At unti-unti itong naubos. Lumipas ang mga araw na puno ng pangamba at kakaibang katahimikan. Tuwing gabi, si Lito at Jelay ay laging nakabukas ang ilaw, may rosaryo sa tabi, at kandilang hindi pinapapatay. Ngunit alam nilang hindi sapat ang liwanag para tuluyang itaboy ang dilim na unti-unting lumalapit. Ang pulang krus sa pinto ay hindi na naalis, sinubukan na nila itong hugasan, pero laging bumabalik kinabukasan. Ang bawat pagbukas ng pinto ay parang pagbukas ng daan sa kabilang mundo. At dumating na nga ang huling gabi. Yan di gabing walang tahimik puno ang Sa labas ng bahay walang katao-tao. Ang mga ilaw sa buong kalye ay isa-isang namatay hanggang sila na lamang ang mailiwanag. Tila baga sinasadya ng dilim na sila ihiwalay para sa isang ritual na hindi na nila matatakasan. 12:00 ng gabi. Biglang pumutok ang ilaw sa sala. Ang mga kandila ay nagliyab ng malalaking apoy. At mula sa sulok ng kisame ay lumabas muli ang anino, ngunit ngayon ay mas malinaw. Hindi na ito isang nilalang. Isa na itong porma ni Lito, isang bersyong maputla, walang emosyon at may mata na tila butas. Dala nito ang tanikala. Panahon na, wika ng anino. Ang kasunduan ay kailangang tuparin. Walang sinuman ang makakatakas. Yan dispasya din ay Lito lumapit si Jelay, umiiyak, hawak ang lumang rosaryo ni nanay. Kuya, huwag kang sumuko. Hindi ikaw ang dapat magbayad. Hindi ito ang gusto ni nanay. Ngunit ramdam ni Lito ang panghihina. Ang rosaryo sa kanyang palad ay kalahating itim na. 5 butil na lamang ang natitirang maputi. Isa lang ang ibig sabihin yon, 5 oras o 5 hininga na lang bago siya tuluyang maagaw. Muling nagpakita ang tagapamagitan, may suot na pulang kapa, ang mukha ay natatakpan ng anino. Lumutang ito sa harap nila. May isa ka pang opsyon, wika nito. Kaligtasan kapalit ng sakripisyo. Kaluluwa para sa kaluluwa. Napatingin si Lito kay Jelay. Hindi ko siya isasakripisyo, matatag na sagot niya. Hindi siya, ani ng tagapamagitan. Ikaw. Binigyan siya ng huling pagpipilian, tuluyang isuko ang sarili sa dilim, upang maputol na ang kasunduan sa pamilya nila. Kapalit, si Jelay ay magiging malaya. Wala nang tagasunod. Wala nang susunod na sakripisyo. Tuluyan nang masisira ang tanikala. Yan ritual ng pagputol. Tumayo si Lito sa gitna ng sala. Umusal siya ng dasal, paulit-ulit, habang ang rosaryo sa kanyang palad ay muling nagliliwanag. Sa bawat dasal, isang nilalang mula sa lamay ang lumilitaw, ang matanda, ang bata, ang puting lalaki, ngunit imbes na umatake, sila ilumuhod. Tila ba inaamin nilang si Lito ang huling tanikala, ang huling piraso ng sumpa. Bumukas ang sahig. Lumitaw ang ugat ng punong balete, ang mismong puno mula sa kanilang probinsya,
tila sumasaksi sa kanilang desisyon. Mula roon, may liwanag na umakyat, bumalot kay Lito. Kuya, wag, sigaw ni Jelay. Kuya, isama mo ako. Ngunit mumiti si Lito. Ito lang ang paraan, Lai. Tapusin na natin to, para kay nanay. Para sa'yo. Hawak ang rosaryo, tumindig si Lito sa ibabaw ng ugat at isinambit ang huling dasal. Patawarin mo kami at palayain mo kami sa tanikala ng kasunduan. Ako na ang huling tagapasa ng sumpa. Yan pagwawakas sumabog ang liwanag. Ang anino ni Lito ay nawala. Ang tagapamagitan ay sumigaw at naglaho kasabay ng apoy. Ang mga nilalang ay tuluyang natunaw, hanggang wala nang natira, kundi ang isang kandila na patuloy na umiilaw sa gitna ng madilim na sala. Si Jelay, mag-isa sa gitna ng katahimikan, ay lumapit sa gitna. Doon niya nakita ang rosaryo ni Lito, buo, maputi at maliwanag. Wala na si Lito. Wala na ang tanikala. Ngunit alam niyang nagbuwis ito ng lahat para sa kanyang kaligtasan. Epilogo makaraan ang ilang taon, si Jelay ay nakapagtapos ng kolehiyo. Lumipat siya sa ibang bayan at nagtayo ng maliit na tindahan. Ngunit tuwing pasyam, tuwing may buo ang buwan, nagsisindi siya ng kandila sa altar. At doon, sa liwanag ng kandila, minsan ay nakikita niya ang anino ng kanyang kuya, nakangiti, tila nagsasabing, walang kasunduan kung walang magsasakripisyo. At minsan, ang tunay na kabayanihan ay ang pagsuko para sa mga mahal mo sa buhay. 18.